Sa likod ng karaniwang kwento ng pag-ibig ay maaaring may nakatagong dilim. Ito ang kwento ni Amara, isang babaeng nagmahal ng wagas, ngunit nasaktan ng higit pa sa kanyang inaasahan. Sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng anino ng isang matandang balete, isinilang ang isang nilalang na hindi kailanman magpapatawad. Halina't samahan niyo ako sa kwento ng pag-ibig sa anino ng dilim. Sa gitna ng maingay na lungsod ng Maynila, sa likod ng mga matatayog na gusali at nagmamadaling mga tao, matatagpuan ang isang tahimik na iskinita sa Sampaloc. Dito sa isang maliit na apartment na halatang matagal nang napabayaan, nakatira si Amara, isang simpleng babae na nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Si Amara ay tila sagisag ng tahimik na pag-asa, isang guro sa umaga at mananahi sa gabi. Ang kanyang araw ay puno ng gawain, ngunit hindi kailanman nawawala ang ngiti sa kanyang muka. Gabi-gabi ay hinahabi niya ang mga damit na madalas ay hindi niya kayang isuot para sa sarili. Ang bawat tahi ay may kasamang dasal, para sa tuition ng kapatid niyang si Junior, para sa gamot ng kanyang inang may rayuma, at para sa simpleng hiling na magkaroon ng konting pahinga sa gitna ng lahat ng kanyang hirap. Lumuwas siya mula sa Samar, iniwan ng berdeng bukirin at amoy ng dagat. Bitbit ang pangarap na bigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang pamilya. Bagamat nalulunod siya sa mabilis na takbo ng lungsod, nananatili ang kanyang ugaling probinsyana, magalang, matulungin at simple. Hindi siya nagtatangkang maging higit pa sa kung ano siya, at iyon ang kakaibang liwanag na dala niya. Hindi siya ang babaeng napapansin agad, ngunit kapag kinausap mo siya, may lalim sa kanyang mga sagot, parang ang bawat salita'y pinanday ng karanasan. Sa kanyang iskinita, siya ang laging tinatawag ng mga bata para magpatulong sa takdang aralin. "Ate Amara, paano po ang tamang pagsulat ng ganito?" Tanong ng batang kapitbahay habang nakatingin sa kanya ng may paghanga. Para sa mga bata, si Amara ang kanilang ate. Para sa mga matatanda, siya'y masipag at maaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa para sa iba, bihirang may magtanong kung kumusta siya o kung ano ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang apartment ay nagsisilbing salamin ng kanyang buhay. Maliit, siksik, ngunit puno ng kahulugan. Sa kaliwang sulok ng kwarto ay ang kanyang lumang makinang panahi. Tapat nito ang isang mesa na puno ng libro, mga aklat pangguro na malapit ng masira sa katagalan ng paggamit. Ang pader ay may mga retaso ng tela at larawan ng kanyang pamilya sa Samar. Nakangiti at masaya, kahit sa simpleng pamumuhay. Sa isang sulok naman ay isang banig na nagsisilbing higaan, kasabay ng liwanag ng ilaw na nagpapalamlam sa kanyang pagod na mata. Sa labas ng kanyang bintana, tanaw ang isang matandang balete, mataas at malagim. Ang mga sanga nito ay tila palaging nakikiramdam. Sabi ng mga matatanda, ito'y tahanan ng mga engkanto, mga nilalang na hindi dapat binabastos o ginagalaw. Ang iba'y nagsasabing may mga masasamang nagtatago sa ilalim ng mga ugat nito, mga kaluluwang nawawala, mga kwentong nagpapatayo ng balahibo. Ngunit para kay Amara, ang balete ay isang anino lamang ng lungsod. Hindi niya ito pinansin noon. Parang isa lang itong paalala na may mga bagay sa lungsod na hindi niya nauunawaan. Sa kanya, ito'y bahagi lamang ng tanawin, isang puno na nakatayo sa gitna ng mundong punong-puno ng kaguluhan. Ngunit isang gabi, habang nakatingin siya sa puno, tila may nagbago.
Napansin niya ang malamlam na ilaw na gumagalaw sa paligid ng mga sanga. Parang apoy ngunit hindi natutupok. Napakunot ang kanyang noo, ngunit binaliwala niya iyon. Pagod lang siguro ako, bulong niya sa sarili, sabay patay ng ilaw sa kanyang kwarto. Ngunit sa likod ng kanyang isip, parang may kung anong tumatawag sa kanya mula sa puno. Isang bulong. Isang tawag na tila galing sa malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi pa niya alam. Ngunit ang simpleng puno ng balete na iyon ang magiging saksi sa pinakamadilim at pinakamahiwagang kabanata ng kanyang buhay. Maingay at puno ng pagmamadali ang MRT noong hapon na iyon. Habang pilit isinisiksik ni Amara ang sarili papasok ng tren, nahulog ang hawak niyang mga papel mula sa kanyang folder. Ang ilan sa mga ito ay natangay ng hangin at ang iba namay muntik nang maipit sa pintuan ng tren. "Sandali lang po," nagmamadaling sabi ni Amara habang sinusubukang habulin ang mga papel. Halata sa kanyang muka ang kaba at pagod. Sa gitna ng abala, lumapit si Marco, isang matipuno at makarismang lalaki. Suot nito ang simpleng polo shirt na mukhang mamahalin. Ngunit hindi naman ito nagmukhang mayabang. Napansin niya ang abalang si Amara at mabilis siyang tumulong. "Miss, teka lang, ako na," sabi nito habang dinampot ang ilan pang papel na nalaglag. Nagulat si Amara. "Ay, maraming salamat po. Pasensya na, ang gulo ko yata." Ngumiti si Marco at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Okay lang yon. Madalas mangyari yan sa MRT, lalo na kung puno. Mukhang importante itong mga papel mo ah." Inabot niya ang mga ito sa kanya. "Opo, mga kontrata po kasi yan," sagot ni Amara habang inaayos ang kanyang folder. Naging halata ang hiya sa kanyang muka nang mapansing nakatitig si Marco sa kanya. "Pasensya na talaga, nahirapan ka patuloy." Ngumiti si Marco. Ang ngiti nito'y may lambing na nagbigay kalma kay Amara. "Huwag kang mag-alala, hindi naman nakakahiya humingi ng tulong, lalo na kung kailangan. Ako nga pala si Marco." Nagulat si Amara sa biglaang pagpapakilala nito, ngunit agad ding ngumiti. "Amara po, salamat ulit Marco." Bago bumaba si Marco sa kanyang istasyon, humabol pa ito ng salita. "Ingat ka Amara, mukhang busy ka pero wag masyadong magpaka-stress ha. Baka magkasalubong pa tayo ulit." Natulala si Amara habang umaandar ang tren. Sa gitna ng bilis ng takbo ng lungsod, tila tumigil ang oras nang makita niya ang ngiti ni Marco bago ito tuluyang bumaba. Isang linggo matapos ang tagpong iyon, hindi inaasahan ni Amara na muling magkita sila ni Marco. Sa pagkakataong ito, sa isang coffee shop na malapit sa kanyang trabaho. Nakaupo si Marco sa isang sulok at tila abala sa laptop nito. "Amara, ikaw pala," bati ni Marco nang mapansin siyang papasok. Ngumiti ito ng buong galak, parang hindi inaasahan ang kanilang pagkikita. "Marco?" sagot ni Amara. Baka sa kanyang muka ang gulat ngunit may halong tuwa. "Ano, coffee muna tayo?" tanong ni Marco habang itinuro ang bakanting upuan sa kanyang harapan. Nagkibit balikat si Amara. "Sige, pero sandali lang may klase pa ako mamaya." Habang nagkwekwentuhan, naging natural ang daloy ng usapan. Napansin ni Amara kung gaano kahusay magsalita si Marco. Ngunit sa likod ng kanyang charm ay may halong pagiging simple at magalang. "Bakit mo naisipang maging guro?" tanong ni Marco, sabay higop sa kanyang kape. "Gusto ko lang makatulong sa iba, lalo na sa mga batang nangangailangan. Para rin sa pamilya ko. Ikaw, bakit real estate?" Sagot ni Amara habang inilalagay ang asukal sa kanyang kape.
Magandang tanong, sagot ni Marco habang nakangiti. Noong bata pa ako, laging sinasabi ng nanay ko na gusto niyang magkaroon kami ng bahay. Kaya siguro naging pangarap ko na tumulong sa mga taong makahanap ng tahanan nila. Alam mo yun, yung parang may maituturo silang atin to. Natigilan si Amara. Ang simpleng sagot ni Marco ay tila tumama sa kanyang puso. Ang ganda naman ng dahilan mo, sagot niya, halos pabulong. Minsan, ang mga pangarap natin para rin sa iba, sabi ni Marco, sabay tingin ng malalim kay Amara. Isang linggo matapos ang coffee date nila, inimbitahan ni Marco si Amara na samahan siya sa isang salo-salo ng kanyang mga kaibigan. Nasa isang bahay sila sa Quezon City at ramdam ang kaswal ngunit masayang atmosfera. "Oh, Marco, sino naman yang kasama mo?" tanong ni Carlo, isa sa mga kaibigan ni Marco. "Guys, meet Amara." Pakilala ni Marco habang nakangiti. "Siya ang babae na sinasabi ko sa inyo." Nagulat si Amara ngunit hindi niya napigilan ng ngiti. Magandang gabi po." Magalang niyang bati habang kumakaway. Aba, ikaw pala ang dahilan kung bakit mas ganado magtrabaho si Marco ngayon, biro ni Carlo. Sabay tawanan ng kanilang grupo. "Tumigil ka nga dyan," sabi ni Marco. Halatang nahiya. Maganda lang talaga yung araw ko noong nakilala ko siya. Sa buong gabi, ramdam ni Amara ang init ng pagtanggap ng mga kaibigan ni Marco. Bagamat hindi sila pareho ng estado sa buhay, hindi niya nararamdaman na iba siya. Sa halip, parang tanggap na tanggap siya ng mga ito. "Amara," sabi ni Marco habang papalapit siya kay Amara na kasalukuyang abala sa pagkain. "Gusto kong malaman mo, masaya ako na nakilala kita." Napatingin si Amara sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang tunay na kaligayahan. Paglipas ng ilang buwan, unti-unting naging mas malapit sina Amara at Marco. Sa bawat coffee date, lakad at simpleng tawanan sa ilalim ng mga bituin, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Hindi maitatanggi ang kasiyahang nadarama ni Amara sa tuwing kasama si Marco. Ang kanyang malambing na boses, nakakahawang tawa at ang pagiging maalaga ay nagbigay liwanag sa kanya tila abalang mundo. "Amara," bulong ni Marco, isang gabi habang sila'y magkasamang nakaupo sa isang bench sa park na malapit sa bahay ng dalaga. "Alam mo bang ikaw ang inspirasyon ko ngayon? Parang mas ganado akong harapin ang lahat ng hirap dahil sa'yo." Natigilan si Amara, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. "Naku Marco, sobra ka namang magbiro, pero salamat ha, kasi sa totoo lang, ikaw din ang dahilan kung bakit mas magaan ang mga araw ko ngayon." Sa paglipas ng oras, naging mas bukas si Marco sa kanyang nararamdaman. Hindi siya nahiyang ipakita kung gaano niya pinapahalagahan si Amara. Palaging may sorpresa, bulaklak, paboritong pagkain, o kahit simpleng mensahe ng "kumain ka na ba?" sa kalagitnaan ng araw. Sa mga ganitong simpleng paraan, nahulog ng tuluyan ang loob ni Amara. Isang gabi matapos ang isang dinner date sa bahay ni Marco, nagkaroon ng kakaibang tahimik na tensyon sa pagitan nila. Habang nagkakape sila sa balkonahe, tinanong ni Marco si Amara ng seryoso. "Amara, sa tagal ng panahon na magkasama tayo, alam mo bang mahal na mahal kita?" Ang sabi ni Marco habang hawak ang kamay ng dalaga. "Handa akong gawin ang lahat para mapasaya ka." Bakas ang kilig sa mukha ni Amara ngunit may halong kaba. "Marco, hindi ko inakala na darating ang araw na mararamdaman ko ulit to.
Pero alam mo rin naman ang takot ko, di ba? Hinaplos ni Marco ang buhok ni Amara. Hindi kita pipilitin pero gusto ko lang malaman mo, walang mali sa nararamdaman mo at nandito ako para sa'yo. Sa gabing iyon, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang init ng kanilang titigan ay unti-unting napalitan ng mas malalim na damdamin. Dahan-dahang nilapit ni Marco ang kanyang muka kay Amara. At bago pa ito makapag-isip, naramdaman niya ang banayad na halik mula kay Marco. Isang halik na puno ng paggalang at pagmamahal. Hinayaan ni Amara ang sarili niyang maramdaman ang init ng lambing ng yakap ni Marco. Nang sumapit ang kalaliman ng gabi, tuluyan nang nagtiwala si Amara kay Marco. Ibinukas ang kanyang puso at sarili sa isang karanasang puno ng pagmamahal at katapatan. Paglipas ng ilang sandali, habang magkayakap sina Amara at Marco sa madilim ngunit tahimik na sala ng apartment nito, nagsalubong ang kanilang mga mata. Isang kakaibang emosyon ang namayani, isang halo ng tiwala, pagmamahal at pananabik. Amara, bulong ni Marco, habang banayad na hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi kong gustong madaliin ka, pero gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Tumango si Amara, halatang kinakabahan ngunit puno ng tiwala sa lalaking nasa harapan niya. Marco, ikaw lang ang taong nagparamdam sa akin na mahalaga ako, kaya handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Hinawakan ni Marco ang mukha ni Amara. Tiniyak na bawat galaw niya ay puno ng respeto at pagmamahal. Hindi kita pababayaan, Amara. Nangangako ako sa iyo at pangahawakan ko yon. Sa gabing iyon, tinanggap ni Amara si Marco ng buong buo. Sa kabila ng kanyang kaba at takot, mas nanaig ang pagmamahal na nadarama niya para sa lalaki. Ang bawat kilos at galaw ay puno ng pagmamalasakit at init, na para bang pinagtibay ng koneksyon nila hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong nagmahal ng tapat. Matapos ang lahat, magkatabi silang nahiga, tahimik ngunit payapa. Habang nakayakap si Marco, marahang tinapik ni Amara ang kanyang dibdib. Salamat Marco, Anya. Salamat sa pagmamahal mo. Hinalikan ni Marco ang noo ni Amara at bumulong. Ikaw ang buhay ko, Amara. Makalipas pa ang ilang linggo ay parang mag-asawa na bagong kasal sina Amara at Marco. Panay ang kanilang pagsisiping. Hindi mapigilan ni Amara ang bugso ng kanyang damdamin para kay Marco. Dahil ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong pagmamahal mula sa isang lalaki. Ang pagguho ng mundo ni Amara. Sa loob ng isang marangyang restaurant sa Makati, halos hindi makapaniwala si Amara sa kanyang nakikita. Si Marco, ang lalaking minsang nangako ng pagmamahal, ay nakaupo sa isang mesa kasama ang isang babae. Magkahawak sila ng kamay, ang mga ngiti tila'y parabang walang ibang tao sa paligid. Pilit pinatatag ni Amara ang kanyang sarili habang nilalapitan ang dalawa. Tumigil siya sa harap ng mesa. Ang mga palad niya'y nanginginig ngunit hindi niya ito pinansin. Marco, mahina niyang sabi ngunit puno ng damdamin. Napatingala si Marco, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon nito. Casual itong ngumiti na parang walang ginagawang mali. Oh, Amara, anong ginagawa mo rito? Tanong niya malamig at walang emosyon. Anong ginagawa ko rito? Ulit ni Amara. Ang boses ay may bahid ng galit at hinanakit. Mas magandang tanong Marco, anong ginagawa mo rito kasama siya? Tumingin siya sa babaeng kaharap nito. Sino ka? Ang babae na tila mas bata kay Amara at maganda sa pinakapayak na paraan. Ngumiti ng bahagya ngunit hindi sumagot.
Amara, huwag ka nang gumawa ng eksena, sabi ni Marco, malamig at puno ng tiwala sa sarili. Wala naman tayong usapan na seryoso, di ba? Ikaw lang ang nag-assume. Parang sinampal si Amara sa sinabi nito. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang boses niya ay parang unti-unting dinurog. Ano? Wala tayong usapan? Paano yung lahat ng sinabi mo? Yung lahat ng ginawa natin? Ngumisi si Marco, ngunit halatang iniiwasang tumingin sa kanya ng diretso. Amara, tingnan mo nga ang sarili mo. Seryoso? Ano bang nagawa ko para isipin mong tayo? Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, ngunit sinagawan niya ito. Ginamit mo lang ako, Marco. Ginawa mo akong tanga. Ang boses niya nagbigay pansin sa ibang tao sa restaurant, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumayo si Marco, nagmamadaling inakbayan ang babaeng kasama. Amara, tama na. Mag-usap tayo kapag kumalma ka na. At bago pa makasagot si Amara, iniwan siya nito roon. Mag-isa sa gitna ng mga mapanuring mata ng ibang customer. Nasa labas na si Amara, basang-basa sa ulan. Ngunit hindi niya iyon nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan ay parang dagok sa kanyang puso. Paulit-ulit na tumatama at nagiiwan ng sakit. Bakit, Marco? Ano bang ginawa kong mali? Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi. Halos walang pakialam kung ano ang makasalubong niya. Sa apartment niya sa Sampaloc, tahimik ang paligid. Ngunit ang loob niya ay parang tinutunaw ng 1,000 emosyon. Galit, sakit, at pagkabigo. Pagpasok niya, hinubad niya ang kanyang basang damit at naupo sa harap ng salamin. Hindi ba ako sapat? Tanong niya, diretso sa sarili. Ang mga luha niya ay walang tigil. Ang mga salita niya ay pabulong. Ngunit sa katahimikan ng gabi, parang sigaw ang lahat ng iyon. Habang umiiyak, may naririnig siyang kakaibang tunog. Isang bulong, mahina ngunit malinaw. Amara. Napatigil siya. Napatingin siya sa paligid. Ngunit walang tao. Sino yan? Tanong niya, pilit itinatago ang takot. Amara, handa ka na bang makaganti? Napatayo siya, nanginginig ang buong katawan. Paglingon niya sa bintana, nakita niya ang balete. Sa ilalim nito, may isang anino na gumagalaw. Nang magtagal, lumabas ang isang matandang babae. Baluktot ang katawan at may dalang baston. Lumapit ito sa bintana at ngumiti ng masama. Amara, anak, narinig ko ang iyong panaghoy. Bakit ka umiiyak? Hindi ba't binigay mo ang lahat? Ngunit ikaw pa ang niloko? Sino ho kayo? Tanong ni Amara. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng interes. Huwag kang matakot, iha. Hindi ako kaaway. Ako ang kaibigan ng mga tulad mo. Ang mga biktima ng kasinungalingan at pagtataksil. Nakita ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo. Hindi sumagot si Amara. Tinitigan niya ang babae. Ang mga mata nito'y parang hindi pangkaraniwan. Kulay pula at tila may apoy na naglilihab sa loob. Ipagkatiwala mo sa akin ang sakit at tutulungan kitang makaganti. Handa ka na ba? Tanong ng babae, mga boses nito'y tila musika na tumatagos sa kanyang isipan. Napalunok si Amara. Anong kapalit? Ngumisi ang matanda. Wala, kundi ang puso ng mga taong sumira sa'yo, tulad ni Marco. Tulad ng lahat ng nanakit sa'yo, sa tulong ko, ikaw ang magiging hukom nila. Dahang-dahang lumapit si Amara sa bintana. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na parang gumuguhit sa kanyang buong katawan.
Kung gagawin ko to, ano ang mangyayari sa akin? Magiging malaya ka, Amara. Magiging malakas ka. Hindi ka na kailanman masasaktan. Paano kung ayaw ko? Tanong niya. Ang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bintana. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ngunit manatili ka sa anino ng iyong takot at sakit. Habang ang mga tulad ni Marco ay magpapatuloy na manakit ng iba. Handa ka bang pabayaan iyon? Hindi makasagot si Amara. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang basang buhok, ang namamagang mata mula sa pag-iyak, at ang babae halos hindi na niya makilala. Sige, mahina niyang sabi. Handa na ako. Ngumiti ang matanda. At ang mga liwanag sa paligid ng balete ay biglang sumayaw ng mas maliwanag. Napakagandang desisyon, iha. Habang inabot niya ang kamay ng matanda, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang yumakap sa kanyang katawan. Biglang dumilim ang paligid. Sa isang iglap, ang dating Amara ay tila nawala. Sa kanyang lugar, isang nilalang na puno ng puot ang muling bumangon. Pagkalipas ng ilang araw, naisipan ni Marco na bisitahin si Amara sa kanyang apartment upang muling suyuin ito matapos ang ilang araw ng hindi pag-uusap. Pagbukas ni Marco ng pinto, nakita niyang madilim ang buong apartment. Tanging ang ilaw sa mesa ang nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid. Tumawag siya. Amara, nandito ako. Mag-usap tayo, please. Walang tugon. Ang katahimikan ay tila sumisiksik sa kanyang pandinig. Nagpapataas ng kanyang kaba. Sa kanyang paglalakad, papasok, napansin niya ang kakaibang lamig ng sahig. Parang may patak ng tubig o dugo. Pagdating sa sala, bigla siyang nakarinig ng mahihinang yabag sa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Amara, nakasuot ng puting bestida, basang-basa at tila nilamon ng dilim ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal ay ngayon pulang-pula na parang nagliliyab. Amara, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Nanginginig na tanong ni Marco habang dahang-dahang umaatras. Hindi mo ba ako gustong makita, Marco? Sagot ni Amara. Ngunit ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa dati. Halos parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. Akala ko ba mahal mo ako? Amara, please. Pag-usapan natin to. Ayoko ng gulo. Pilit nagpapakumbaba si Marco habang nanlalamig sa takot. Pag-usapan? Kinausap mo rin ba ako nung kasama mo siya? Sagot ni Amara habang dahang-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kuko ay naging matatalas, parang mga patalim, at ang kanyang ngipin ay tila unti-unting tumutubo at tumatalas. Habang humahakbang si Amara papalapit, biglang napansin ni Marco ang kanyang likuran. Ang anino ni Amara ay hindi na mukhang tao. Ito'y mahaba, may malaking pakpak at tila isang halimaw ang tumatakip sa kanya. Bago pa makatakbo si Marco, mabilis na hinablot siya ni Amara at itinumba sa sahig. Ang dating mapagmahal na haplos ay napalitan ng mabigat na puwersa. Sa isang iglap, ang mukha ni Amara ay nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga matay mas lumiliwanag na pula. At ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa normal, na nagpapakita ng matutulis na ngipin. Amara, maawa ka! Sigaw ni Marco habang pilit na nagpupumiglas. Ang awa, Marco, ay para sa mga inosente. Sagot ni Amara bago niya binaon ang kanyang matatalas na kuko sa dibdib ng lalaki. Isang nakakabinging sigaw ang binitawan ni Marco habang binubuksan ni Amara ang kanyang dibdib. Sa kanyang galit at gutom,
Hinila niya ang puso ni Marco. Pulang-pula at tila buhay pa. Ang dugo ay umagos mula sa kanyang mga kamay habang marahan niyang isinusubo ang puso. Matapos ang madugo at marahas na pangyayari, tumayo sa gitna ng madilim na apartment si Amara. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig. Sa kanyang bagong anyo bilang aswang, hindi na siya ang dating Amara na puno ng pagmamahal at pangarap. Siya na ngayon ang halimaw na nilikha ng sakit at pagtataksil. Sa labas ng apartment, ang puno ng balete ay tila nabuhay, sumasabay sa kanyang galit. Ang hangin ay bumigat at ang buong iskinita ay napuno ng takot. Ang dating tahimik na lugar, ngayon ay naging pugad ng madilim na puwersa. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang maglaho sa kadiliman, bumulong si Amara. Ito ang hustisya, Marco. Ang hustisya ng pusong winasak mo. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara. Isang paalala na ang pag-ibig kapag sinaktan ay maaaring magdulot ng dilim na walang hanggan. Huwag kalimutang mag-like at mag-share para sa mas marami pang kwentong kagaya nito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.